Hello guys! Welcome back to our channel. For today's video, magluluto na naman tayo. Ito na naman ang aking favorite na kawali. O, diba? Of course, I'm a Filipino dahil meron akong ganitong kawali. Ang una nating gagawin ay maglagay tayo ng kaunting mantika sa ating kawali at tayo ay maggigisa. Depende na sa inyo yan kung anong uunahin nyo sa paggigisa. Kung bawang bao sibuyas, ang mahalaga ay nailagay nyo ang dalawa, di ba? At kapag nag-aroma ng ating mga panahog, ayan, lagyan na po natin ng ground na meat. Ground meat, pwedeng baboy, pwedeng baka. At i-mekos-mekos natin ng very light. Lalagyan natin yan ng paminta. Nagdagdag lang ako ng konting mantika dahil medyo nagda-dry na siya. Dahil puro meat yan, konting-konti lang talaga ang taba. At pag nag-brown na ang ating ground pork, pwede natin ilagay ang ating gulay. Simple lang naman ang ating gulay. So, inuna ko ang carrots dahil ito ay medyo matigas. At ipasuswet lang ho natin ang ating gulay. O, diba, social paswet. Ayan, konting halo-halo. Pero parang maraming halo-halo ako dyan. Na fast forward lang po yan. Pag nahalo-halo na yan, nilagay ko na ang ating sotanghon. Yes, lalagyan natin ng ating sotanghon, ng ating lumpiang gulay. Yung sotanghon po pala na yan ay naibabad ko na po sa tubig para medyo lumambot. Dahil hindi naman natin yan pasasabawan. At konting halo-halo ulit. At pag nahalo-halo na yan, ang ilalagay natin yung mga soft na gulay. Tinikman ko kung malambot na yung carrots bago natin lagay ang ating soft na gulay. Lagyan ko ng isang basong tubig para palambot sa ating carrots. At isunod naman po natin ang ating cabbage. Yan ho yung sinasabi kong soft na veggies. At para medyo crunchy pang ating cabbage, ayan. Halo-halo lang natin siya. Nagdagdag lang ako ng kaunting tubig kanina para medyo maluto ang ating cabbage. At naglagay rin ako ng sprouted munggo. Dagdag pampalasa sa ating lutuin, maglalagay po ako ng isang beef cube na tinunaw ko po sa mainit na tubig. Dagdag pampalasa ay lalagyan natin ng paminta at konting patis. At konting mekos-mekos lang at okay na po ang ating lumpiang gulay. Ready na tayo for wrapping. Sisimulan na po natin ang pagbabalot ng ating gulay. Medyo mainit-init pa yan. At hiwa-hiwalay ko na po yung wrapper kaninang tanghali. At ayan, at ready na siya sa ating pagbabalot. Isa-isa po nating babalutin ang ating mga lumpia. Kailangan lang po talaga ng tiyaga dahil ito ay medyo matrabaho. Sa wakas, natapos na rin tayo sa pagbabalot at ito po ang ating mga nagawa. Medyo marami-rami ng konti. Ito na po ang ating finished product, air-fried lumpiang gulay. Yes, in-air fryer ko po yan para medyo healthy. At hindi na tayo magmamanti-mantika pa. Kaya gumamit po tayo ng air fryer. Ready na ang ating dinner guys. Let's eat. Napakasarap po nito at magugustuhan rin po ito ng mga bata dahil meron naman po tayong meat na nailagay. O nga pala, hindi lang po pork or beef ang pwede nyong ilagay. Kung prefer nyo po ng chicken, pwede rin nyo pong ilagay ang chicken. I paired my lumpiang gulay po pala with a tartar sauce. Napakadali lang pong gawin ang tartar sauce. 2 ingredients lang po ang kailangan. Mayonnaise and ketchup. At kung tulad nyo po ako na mahilig po ako sa maanghang, pwede rin nyo pong lagyan ng hot sauce. So that's it, pansit guys. Hope you like my video. Please like and subscribe. Until next time, thank you and enjoy ko po muna ang aking dinner. Bye bye everyone. Until next time.